Maligayang pagbabalik mga kasolid, Team Inoue nagluluksa sa kasalukuyan, dalawang Japanese boxer ang pumanaw. Laban, kanselado na. Casimiro latest update, merong binanata na. Yan ang ating mga pag-uusapan mga kasolid. Para sa ating unang balita mga kasolid, kanina nga lamang ay kumalat ang balita nga hindi tuloy ang laban ni Turmana dito nga kay Team Shu. Nabalita nga yan itong si Mike Coppinger at naibalita rin itong si Don Rafael. Breaking news, Team Shu, new world title opponent locking after fight scrap due to freak injury. Aminado nga itong si Turmana, nagkaroon siya ng bicep injury kaya hindi niya maitutuloy ang laban dito kay Team Shu. Kagad namang pumalit sa laban itong si Sebastian Pondura. Nasa kasalukuyan nga ay merong kartadang 20 wins, 30 knockouts, merong isang talo. Ngayong March 30 pa rin mga kasolid ang kanilang bakbakan. Itong si Team Shu ay kasalukuyang may kartadang 24 wins, 70 knockouts, undefeated at siya ang kasalukuyang WBO World Super Welterweight Champion. May mga nagsasabing yamado pa rin itong si Team Shu mga kasolida dahil itong si Brian Mendoza ay tinalo nga itong si Pondura, samantalang itong ang si Mendoza ay tinalo naman itong si Team Shu via unanimous decision. Pero siguradong mahihirapan itong si Team Shu dahil nga sa reach advantage nitong si Pondura. May height na 6'5", Team Shu 5'8 lamang, at reach na 80 naman itong si Pondura. Si Team Shu naman ay 70.5 lamang. Panawagan naman ang mga boxing fans dito kay Kate Turmana, magretiro na nga daw. Sino sa palagay niyo mga kasolid ang yamado sa bakbakan? Ito bang higanteng si Pondura or itong kampiyon na si Team Shu? WBO at ang bakanteng WBC sa 154 division ang kanilang paglalabanan. Co-main event naman ang bakbakan sa pagitan nitong si Rolando Romero kontra kay Isaac Pitbull Cruz para sa WBA World Title Fight. Sa kabilang balita naman mga kasolid, mga Japanese boxing fans kasalukuyang nagdadalamhati maging itong kampo ng Japanese monster na si Naoya Inoue ay kasalukuyan ding nagluluksa dahil nga sa matinding pangyayari. Dalawang Japanese prospect ang magkasunod na namaalam. Ang una nga dyan mga kasolid ay itong si Kazuki Hanaguchi. Matatanda nating undercard ito sa laban nitong si Inoue at Tapales, at ang sumunod naman ay itong si Sakama na hindi alam ang dahilan kung bakit pumanaw. Japanese boxer Kazuki Hanaguchi is died in hospital age 23 after suffering a brain injury in his defeat to Saya Tsutsumi o Naoya Inoue versus Marlon Tapales undercard noon nga December 26. Meron nga itong record na 6 wins, isang talo lamang, 2 ang kanyang na-knockout. Samantalang ito nga si Sakama ay biglang ang pumanaw sa edad pa lamang na 20 years old. Bagamat nagdadalamhati ang kampo nitong si Japanese Master Naoya Inoue, wala naman daw hadlang sa kanyang laban dito kay Luis Pantera Neri, at sinisigurado nga ng Hapon na makukuha ang panalo dito sa Mexican Bad Boy. Panoorin natin mga kasolid ang huling laban nitong si Kanama Sakama kontra ngayon sa ating kababayang tinaguriang angas ng Cebu na si John Paul Gabonilas. Dito nga sa bakbakang ito mga kasolid ay hindi nga pinaporma ng Hapon ang angas ng ating kababayan. Napakaganda nga ng record ng Japanese boxer na ito mga kasolid. Ito nga ay may record na 9 wins, 8 knockouts, undefeated, at sinasabi nga ang posible maging world champion sa hinaharap. At dito nga sa huling laban ng ating kabayang si Gabonilas, kitang-kita natin mga kasolid na nawala na nga ang angas magmula ng matalo via knockout ng ating isa pang kababayang si Miel Fajardo. Hanggang sa kasalukuyan nga mga kasolid ay hindi pa rin isinasa publiko kung ano ang dahilan ng pagpanaw nitong Japanese prospect na si Kanama. May mga nagsasabi namang mga kasolid na naka-schedule nga dumaban itong si Kanama. Ang problema, tila na sobrahan sa pagturok. Laking panghihinayang naman ng Teiken at Ohashi promotion sa biglaang pagkawala nitong Japanese prospect. Pero ganyan talaga, kaya rest in peace na lamang dito kay Kanama sa kama ng Japan.
Para naman sa ating huling balita mga kasolid, sa latest post nga nitong si Cuadro Alas It's My Boy, tila may pinariringgan nga ito nga si Cuadro Alas It's My Boy. I am not 100% ready but I'm sure 100% to win. Heto pa nga ang matinding banat, easy work, lagi kayo nagte-trading, talo naman. Sino kaya ang pinaparinggan itong si Kuya Lodge sa Kalam? Jason Casimiro na nagsabi pang wag na silang mag-training kung ganyan. Komento naman ang isang supporter, ensayo lang lagi idol para pagdating ng laban hindi kakapusin. Anong masasabi nyo mga kasolid dito sa latest post at latest na komento nitong si Cuadro Alas It's My Boy? Hanggang dito na lang muna mga kasolid. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Isang like naman dyan. Mabuhay Dr. Alvin Vlogs. Brrrr.